uso po na ngayon pa lang ay gumamit na po tayo ng CR upang hindi po makaabala during our praise and worship. At sa ilang minuto lamang ay magsisimula na po ang ating praise and worship, kaya ihanda na po natin ang ating mga puso. At muling paalala po, para po sa lahat ng mga bata, pwede na po natin silang dalhin sa ating Sunday School area. Maraming salamat po. Kamusta po kayo mga kapatid? Sana okay lang po kayo. Opo. Kasi andito po tayo sa tahanan ng Panginoon. Ibigay po natin ang ating best para sa Panginoon po. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa opportunity na makapag-serve sa Panginoon. Ino-offer po namin ang bawat segment ng aming Sunday Worship Celebration, Lord. Lord, I know who I am and I am yours. We know who we are and we are yours, Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kanta po tayo ha. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine.
was blinded, and you gave me sight. You put a song of praise in me. I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Amen. I know who I am. Yes, Lord. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. You are my identity. I know, I know, I know, I know, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. That I belong to you, and you belong to me. I know who I am. I know who I am. Yes, Lord. Thank you, Lord. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Praise the Lord. Praise the Lord po. The Lord is so good. You are good and your mercy endure it forever. Lord,
you are good and your mercy endure it forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For you are good. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good. Kanta po tayo. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, and all the time. And you are good. Puri mo, aming Diyos, Panginoon. Kay puri mo, aming Diyos, Panginoon. Kay puri mo. Yes, Lord, kay puri mo, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. For you are good. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Truly, O God, you are good, O Lord. You are good in our lives, Panginoon. Thank you, Jesus. And as we continue to worship, Panginoon, we open up our hearts to you, O Lord God. It is our desire, O Lord God, na makatakbo ka namin, O Lord God, sa oras na ito. As we sing this song, Hallelujah, Jesus. Savior
I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, grow me deeper. I gave all to be with you, Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, and I long to you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Lord. You offer our lives to you, Panginoon, dahil ikaw po ang nagligtas sa amin sa kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po sa araw-araw na ginawa mo sa amin. Pinagaling mo kami, binibigyan mo po kami ng mga blessing, Panginoon, ang iyong awa sa bawat araw na aming ginagawa, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon.
If I may utter po, ang First Chronicles chapter 29 verse 11. This is King David's prayer acknowledging God's supreme sovereignty. And it says, "Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. You deserve the glory, Lord, dahil kayo po ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon." Maraming salamat po. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord. Purihin ka po. Hallelujah, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth.
name in all the earth. Thank you, Lord. We glorify your name, Panginoon, kasi kayo po ang gumawa po sa bawat isa sa amin, Panginoon. You're the Lord of Lords, King of Kings, Lord. Lahat po ng papuri, ibigay po natin sa Panginoon. In Jesus' name, amen po. Thank you po. Amen. Praise God. At ngayon, atin pong tunghayan ang inihandang natatanging bilang ng ating mga kapatid mula sa Acts. Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kaprasong patotoo lang habang hinihintay ko sila. So, una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na dumidinig siya sa panalangin natin. Amen. At kagaya ng patotoo kanina ni Ate Hasmin, kasi bili ni Ate G, lahat ng dati hanapin na at dalhin na sa church. Dating mga children kasama namin, ngayon may mga children na silang dala. Ibig sabihin nanay na sila nandito. Salamat sa Panginoon. At pinapasalamatan ko rin ang Lord sa maraming pinagdadaanan pero nakakasurvive tayo. Amen? Lumalakas at habang hindi pa tayo tapos, nandito pa tayo. Amen. Kaprasong patotoo dun sa aming presentation, 2 times kong tinanggihan kasi laging nabagyo, nabaha sa amin hanggang binti. Hindi ako makakalabas, ayokong lumubog sa tubig. Araw-araw, ewan ko dun sa iba naman hindi. Ay di kahapon ay practice. Tapos ang mahirap para sa akin mag-commute. Nag-pray ako. Sasabihin ko na sana sa ating leader ng Acts na hindi talaga ako pwede dahil baha. Tapos parang hindi ko kayang sumakay sa bus. Hindi ko kayang sumakay sa jeep. Pero kapasalamat ako sa Lord, pinrovide ng Lord yung mga bus na mabababa ang hagdanan. Tapos si Kuya Jason bit ako. At isang pasalamat ko din sa Lord na sa resort ako natulog, aircon. Kaya ang sarap ng pahinga ko. Kaya salamat sa Panginoon. Inasikaso ako ng kapatid ko kagabi. Hanggang madaling araw pinakain pa ako. Kaya napakabuti ng Diyos. Amen? Wala pa ba? Salamat sa Panginoon na ito pong presentation na ito ay binigay ng Panginoon. Nararanasan ng bawat isa, nararamdaman ng bawat isa na hindi isinali ang Diyos sa buhay niya. Sabi nga ng patotoo nila, Kuya, marami nang dinadagdag ang Lord kasi malapit na siyang dumating. Medyo nakakaiyak talaga kung maraming mapapahamak. Yun na lang ang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Nung nagbus nga kami ni Jason, gusto ko nang tumindig sa bus at mag-share. Ganon yung gutom na ibahagi mo ang salita ng Diyos para maligtas ang marami. So yun yung gutom na dapat ay nasa atin, yung burning compassion para sa kaluluwa. Kahit sino dyan, patusin mo, siran mo, patanggapin mo sa Panginoon. Hindi tayo dito nagmamapuri. Ang mahalaga, tayo ay makapag-win ng soul para sa Lord. Malapit na si Lord. At ang daming mga nangyayari sa kay Anlog lang ang daming mga, alam niyo yung mga ini-scan ang mata, binabayaran sila. Ang dami doon nasali dahil sa kahirapan. Nananalangin kami ng nananalangin. Pero salamat sa Lord na dumidinig siya sa panalangin. Maraming pasama ng pasama. At sabi doon sa Jude, tapos na? Wala pa. Sabi doon sa Jude, agawin sila sa apoy na mapapahamak sa apoy kung wala kay Jesus.
Yun lang po yung inaano ng ating presentation na kalagayan ng isang tao na wala sa Panginoon. Sige po, inyo pong tunghayan ang ating presentation. Ayan. Ating tunghayan ang kwento ng magkasintahang Kessel at Patrick. Babu! Babu! Tapos na klase mo? Tara, uwi na tayo. Gusto mo ng taho? Babu, teka lang. Bakit? Nag-check ako ng Facebook at ng account ko. Babu, sabi dito sa online results, buntis daw ako. Ha? Masamang biro yan. Grabe ka naman mag-prank. Seryoso ba? Paano nangyari? Paanong nangyari? Alam natin kung paano. Pero hindi natin naintindihan kung ano ang nangyari. Akala ko lukuhan lang to. Teka. Hindi pwede to. Hindi tayo handa. Wala pa tayong trabaho. Hindi pa tayo tapos mag-aral. Paano yung mga pangarap natin? At paano yung magiging anak natin? Hindi siya kasalanan, Babu. Pero responsibilidad natin siya. Babu, hindi na tungkol sa atin lamang. Babu, anong gagawin natin? Anong sasabihin ni na mama at papa? Ni na tita at tito? Paniguradong magagalit sila. Babu, Hindi nila tayo susuportahan. Babu, hindi ko alam. Hindi ko alam, pero yung nararamdaman ko ang bigat-bigat. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko alam. At atin naman tunghayan ang kwento ng isang empleyado na si Ruel. Overtime mo naman. Kailangan talagang kumayod para sa pamilya. Sadyang mahirap, pero kahit hindi na maganda pakiramdam, pero kailangan pa rin pumasok sa trabaho. No choice. Good morning po, Doc. Good morning, Roel. Ano i-consult mo? Papakonsulta ko lang po sana yung nararamdaman ko masamang pakiramdam eh. Nilalagnat po ako. At sumasakit din po yung dibdib ko. Gano'ng katagal na? May 1 buwan na po. Inuubo ka ba? Opo, inuubo din po ako madalas. Ano ba ang trabaho mo? Assistant Operations Manager po ako. Gumagawa po kami ng mga candies and chocolates. So, kailangan namin talagang habulin yung gawa eh. Kamusta naman? Nakakatulog ka naman ng maayos? Yun nga po eh. Kagabi nga lang, hindi ako masyadong nakatulog eh. Ibig sabihin, lagi ka napupuyat? Kamusta yung pagkain mo? Nakakakain ka ba ng maayos? Parang hindi po madalas eh. Madalas po ako nalilipasan eh. Kasi wala na masyadong time para kumain. Masyadong busy. Madaming hinahabol po. Oo, yung the past 1 month lang, no? Nangayayat ka ba? Nawalan ba ng bumaba ba timbang mo? Parang ganun nga po. Napansin ko nga po parang gumaan ako ng konti eh. Sige, examinin kita ha. Sige po. Yan ka malalim. Okay. Sige, Roel. Gagawa
kita ng prescription tsaka Sige. mga lab request. Kasi sa tingin ko meron kang tuberculosis. Ganun po. Eh, ganito. Sige po. Ito yung lab request mo, ha? Sige. Yan. Pa-x-ray ka, tapos may mga laboratory dyan yun sa dugo. Check natin kung mataas yung infection. Sige. Tapos, ito yung reseta mo. Take ka ng vitamins, ha, para medyo maka-recover ka sa, sa weight mo, ha? Sige po. Tapos, pagka nakuha mo lahat ng results na yan, bumalik ka sa akin. Sige po. Sige, andyan yung number ko. Text mo lang ako, ha? Thank Okay. you po, Dok. At ngayon naman, tunghayan natin ang kwento ng mag-asawang si Mark at si Joyce. Ina, napag-isip namin mag-asawa na kailangan na namin bumukod at magpakalayo-layo. Yung aming mga anak, lumalaki na rin. So, pero paminsan-minsan, dadalaw-dalaw pa rin kami sa inyo. No? Pero, ganun talaga ang buhay. Wag mong papabayaan yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Pagpe-pray ka namin. Pero, ayun, alis muna kami dito sa lugar natin. Nakakalungkot mga anak, mga apo. Ibinigay ko ang buhay ko sa inyo para alagaan kayo. Ngayon kung kailan senior citizen na ako, saka kayo aalis. Paano na ako? O siya, sige, kung yan ang pasyan yung mag-asawa, mag-iingat kayo lagi. Mahal na mahal ko kayo. Amen. Nakita natin sa mga ilang tagpong ito na maraming mga pangyayari na makakapagbigay sa atin ng sakit, ng karamdaman, mga bighati, mga hindi ka nais-nais. Pero huwag tayong mag-alala. Dahil nandyan ang Diyos, gagawa at gagawa siya ng paraan para tayo ay lapitan, para tayo ay kausapin. Para sa mga taong nagkasala at hindi na alam ang gagawin, ito ang sinasabi ng Diyos. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Para naman sa mga taong nagsusumikap, nagpapakahirap, ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. At sa mga taong naiwan at feeling na nag-iisa, ito ang sinasabi ng Diyos. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. At sa bawat isa na narito, ito ang salita ng Diyos. Alalahanin mo ang inyong manglilikha sa panahon ng inyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Inaanyayahan po namin ang bawat isang acts na bumaba.
Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Nagpapatianod, kami ihatid. Ikaw lamang ang may alam nitong landasin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, O Diyos, di ka na bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod kami, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, O Diyos, di ka na bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod kami, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod kami, O Diyos, kay buti mo. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga kapatid mula sa Acts. At ngayon naman po, ihanda na po natin ang ating mga puso at isip at maging ang ating mga sarili, kasama na rin ang ating mga Bible at notebook para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin na pong tinatawagan ang head ng Acts na si Sister Grace Cristobal upang maghatid ng mensahe ng Panginoon. Mic test. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat na naririto sa church. Sige, batiin niyo po muli ang iyong katabi. Good morning. At palakpakan mo natin muli ang Panginoon sa presentation ng Acts, no? Napakaganda, no? Nakita natin na di pa huli ang lahat kung tayo ay nagkasala, may pinagdaanan, or may dinaramdam sa puso, no? Lumapit lang tayo sa Panginoon dahil siya ay tapat at sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kapahingahan, ang restoration, upang tayo ay magkaroon ng lakas na magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Amen? Amen. Sige, bago ako magsimula, gusto ko lang ma-check kung okay na yung gumagana na ba? Nasa first slide na ako. Media team. Okay. Okay. Oy, kunyari wala kayong nakita. Sige po, ako po magsisimula. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Ate Grace. Member po ako ng Acts Ministry at ng CMA at ng media. And I am humbled to stand before you today only by His grace. So for the past weeks, no, pinag-aralan natin ang importance and benefits ng rest. Bakit inutos ito ng Panginoon? Bakit niya ninanais na tayo ay makapagpahinga? At paano ito nakapagbigay karangalan para sa Kanya? And rest could mean a lot of things, no? Para sa iba, ito ay ang pag-idlip, pagtulog. Sa iba, ang ibig sabihin ng rest ay pagbabakasyon. Sa iba naman,
lakad-lakad sa mall or magpunta sa park para kumain. Yung iba, magpasalon, di ba? Yung iba rin naman, talagang pahinga. As in, tututo nga, wala mo nang gagawin for that day. Basta, basically, ang rest means to take a break sa kung anuman para huminga, mag-relax, or mag-refresh. Pero ito ang tanong. Naranasan mo na bang magpahinga pero sa huli parang pagod ka pa rin? Sige, tanongin mo yung katabi mo. Wow, rinig ko sila ate. Naranasan nyo na ba, no? Sabi mo, sa araw na to magpapahinga ako. At nagpahinga ka nga, hindi ka lumabas kahit niyaya ka ng mga kaibigan mong maggumala, no? Pero nung nagpapahinga ka, pagdating ng end of day at nakikita mo bukas, parang pagod pa rin ako. So naranasan nyo bang lahat yon? Sige nga, tanongin mo yung katabi mo, bakit kaya? So naranasan mo na ba na magpahinga, pero ang utak mo walang pahinga? Tipong nakahiga ka ng komportable, pero dami-dami mong iniisip, na dami mong gagawin, that you end up worried, distracted, restless. Yung report mo na deadline bukas, di pa rin tapos, pero anong ginagawa mo? Nagpapahinga. Yung kakainin ng pamilya mo para bukas, hindi ka pa namamalengke. Pero anong ginagawa mo? Pahinga muna. Yung labada mo na alabundok na sa taas. Pero anong ginagawa mo? Nagpapahinga. And minsan, nakaka-guilty, no, na magpahinga, parang wala kang karapatan. Kasi knowing na alam mo pa yung mga gagawin mo. At hindi nagkulang sa paalala at encouragement sa atin ng Panginoon, no? Para sa mga worried and restless, ito. Nasaan na ba? Ang sabi sa Matthew 11:28, sabay-sabay, "Come to me, who are weary and burdened, and I will give you rest." Meron din naman para sa mga nag-aantay at di mapakali. Ang sabi doon, "Rest in the Lord and wait patiently in Him." Ito para sa mga workaholic. Anong sabi sa Exodus 20, verse 10, no? "But the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God." Hindi nagkulang sa paalala ang Panginoon sa pagpapahinga. Pero, bakit sometimes we don't achieve 100% rest? Hindi tayo restored. And we end up more tired, fatigue, at mas marami pang iniisip. Mas stressed ka pa. And why is that? Because sometimes we miss doing the very simple act of being still in the presence of God. Yes, you rest, but there is no stillness in the spirit. There's no stillness in the mind, no stillness in the heart. Physically, yes, you may be at rest and not doing anything, but being still in the presence of the Lord is a totally different story. At yun ang pag-aaralan natin sa umagang ito, the power of stillness, the power of being still in the presence of God amidst the storm, and how God can work wonders kung nasaan man tayo ngayon para tayo ay maka-achieve ng 100% restoration and recovery. At yan po, ang title ng ating Bible study for today, sabay-sabay nating sabihin, God works wonders in stillness. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord, sa panibagong kalakasan na binigay mo sa amin upang kami ay makinig at pag-aralan ng iyong salita. We ask for your guidance, Father God, and mighty moving in our hearts and our minds as we study your word. Dalangin namin, Lord God, na tanging ang salita mo lamang ang maihayag at maging klaro at simple ang iyong salita, Panginoon. Help us understand and apply everything that we'll be hearing today sa aming paglakad bilang Kristiyano. May people hear your voice alone, Father God, and no one else. And only your glory alone be lifted high. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. So wala talaga ako nakikita dito, no? Titingin ako dito. Tama ba? Okay. Alright. Tanong ulit. Tanong, yan. Parehas ba ang rest sa stillness? O, dali. Yes or no lang, tanongin mo yung katabi mo. Parehas ba ang kapahingahan at katahimikan? Ang galing niyo naman. Ang sagot ay no. So no, rest does not always mean absolute stillness. Nawala ulit ang PowerPoint.
At pag-aaralan natin ang difference ng, ayan, dalawang words na ito. Ayan. Yan. Rest versus stillness. Okay na ba, media team? Pwede na magpatuloy. So, ang rest, sabi dyan, sabay-sabay na basa, rest is a process of period of ease or mental activity. So, ang rest, ito ay period of refreshment. Pero, pag nag-rest ka, actually, pwede ka pa rin naman gumawa ng activity or magkaroon ng physical or mental activity. Whereas, stillness, ang sabi dito, stillness is a state of being calm, quiet, and motionless. So, ang stillness, it's a key component of rest. It can enhance the quality of rest. So, malinaw tayo doon. So, sa rest, ito yung process kung baga magte-take ka ng break sa kung anong ginagawa mo. It could mean na wala kang ginagawa or meron ginagawa. Pero ang stillness, yun yung pag-enhance ng quality of rest. And according to a survey in 2024, focus tayo dun sa 87%. So 87% daw ng Filipino workers experience burnout. So, game, tignan mo ulit yung katabi mo. Part ba siya ng 87% na naka-experience ng burnout? Nakikita nyo ba na medyo pagod ba ang kanyang itsura? Or part siya ng 13% na very fresh at maganda pa rin at pogi pa rin? And actually, tayo mga Pilipino, no, we are naturally palaban sa buhay. Masisipag tayo, hospitable, and naturally madiskarte tayo sa buhay at gagawin ng lahat at lalaban hanggat kaya. Kaya kapag ang isang Pilipino ay sinabing, pagod na ako, hindi talaga siya ibig sabihin lagi na kulang ka sa tulog or kulang ka sa pahinga. Madalas ang ibig sabihin nito, punong-puno ka na talaga. Punong-puno ka na. You've hit your limit. Naabot mo na ang iyong limitasyon at survival mode ka na. Pero kahit ganun, patuloy pa rin tayong kumakayod, no? Naka-autopilot lang, go with the flow, and we'll carry on. Not because we're okay with it. Pero minsan, wala lang talaga tayong choice. Di tayo pinanganak na mga Nepo baby. Narinig niyo na po ba yung Nepo baby? Oh yes, no? Very trending ang Nepo baby, no? So ito yung mga lumalabas sa sinapupunan ng mga magulang na pag lumabas sa sinapupunan ng magulang, the future is bright, di ba? Because of the success, the wealth, and connection of their parents. Hindi tayo lahat ganon. So magpapatuloy talaga tayo sa laban ng buhay. We will push through. Mapapagod, magpapahinga, magpapatuloy. It's a cycle. And sometimes, kahit magpahinga, hindi ito enough. We don't achieve 100% recovery. So this morning, there is one truth that I want to share with you. At ito yon. Sabay-sabay. There is no real rest without being still in the presence of God. Sabihin mo ulit sa katabi mo, there is no real rest being still in the presence of God. Okay? So, naalala ko lang tong storya na to. Sige, ano yan? Naalala niyo ba itong kwento na to na matatagpuan sa Mark 4:35-41? So, ito yung pinakalma ni Jesus ang storm. So, hindi na natin babasahin ang verse. Summarize ko lang. Si Jesus, sabi niya sa mga disciples niya, uy, gusto kong tumawid sa kabilang side of the lake. So, sumakay sila ng boat. Tapos nagkaroon ng bagyo. Ngayon yung bagyo, napakalakas. Grabe yung hangin, grabe yung alon. Halos masira na yung boat. At pumapasok na yung tubig sa loob ng boat. Tapos itong si Jesus, alam niyo na yung storya, no? Tulog. Ganun ba tayo pagka in the midst of chaos? Minsan di mo na lang hinaharap. Tutulog ka na lang. Or ini-ignore mo. So may ganun, no? So yung mga disciples, so nakita nila si Jesus na natutulog, ginising nila. Sumigaw sila, Teacher, don't you care that we're going to drown? Sabi sa verse 39, when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. So ganun ka, makapangyarihan ang salita ng Panginoon, ang
storm ay tumigil at naging still ang waters. At meron akong, kita. Saan ako? At meron akong two aspects na gusto kong makita sa story. Gusto kong makita nyo sa story na ito. And number 1, the authority of Jesus. He has the power over the storm and the forces of nature. And number 2 na gusto ko makita nyo, the storms. So the storms, ito yung represent ng mga storms sa ating buhay, the times of struggle and fear. So kita nyo naman sa kwentong ito na kung gaano makapangyarihan ang Diyos. He has the power over anything in this world. Ano man yung pinagdadaanan mo, He has power over it. That's why in times of storm, is it not appropriate to be still in His presence? Knowing na makapangyarihan ng Diyos, sige, tanungin mo sarili mo, knowing na alam mo ang ganito ang Panginoon, is it not proper to be still in His presence amidst the storm? So itong story na to ay reminder of how God can silence and command the storms in our life. So if you want to encounter rest, engage with the Lord, be in His presence, pray, meditate, be in the moment, and just be still and enjoy His presence. Hindi yung iniisip mo yung mga labada mong hindi natuyo kasi buong araw umulan. Hindi ganun ang iisipin mo, hindi ka dun magfo-focus. Just be still in His presence and you will experience His calmness and you will see how God will move mightily in your midst. So sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo na bang mamahinga? But yung parang pagkakasabi ni ate, no, mamahingang gusto mo na bang mamahinga? Magpahinga, tama na yun. So, siguro maikling kwento lang, no, parang yung being still in the presence of God. Naalala ko lang yung kami kasi ni Tim, so my husband, ang aking asawa, maikwento ko lang. Pag kami ay nagta-travel, hindi maiwasan na meron talagang mga hotels na kakaiba sa pakiramdam. Naranasan nyo na rin ba yun? Hindi kayo matutulog sa bahay nyo, magsastay kayo sa isang lugar na parang hindi maganda sa pakiramdam. Pero ako, bilang babae, alam ko na poprotektahan ako ng asawa ko, no? So kaya naman, pag matutulog, kahit gaano ka-creepy ng hotel, knowing nakatabi ko yung asawa ko, I can be still. I can be calm. I can sleep peacefully. Tapos siya, hindi, gising. So ganun, no, tayong mga babae. Parang ako meron ng assurance na pag nandyan siya, poprotektahan niya ako. At kaya ko maging kalmado, kaya ko maging still in the presence of my husband. So ganun lang din. Pag ikaw ay nasa Panginoon, knowing that He is with you, you can be still and calm and watch Him do wonders for you. Amen? So if you want to have real rest, be still in the presence of God. Important ang stillness. So today, I will be sharing, 3 things that we should do in stillness to ensure complete rest and help us be ready for the journey ahead. So sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo, ready ka na ba? Ready na ba? Ready na, no? So number 1, sabay-sabay natin basahin. In stillness, reinforce your faith and be confident of things to come. Sige, tignan mo ulit yung katabi mo. Anong itsura niya? Mukha ba siyang naniniwala at nananampalataya sa Panginoon? Mukha ba siyang naniniwala na ang Diyos ay above all things? Kung ang sagot mo ay oo, that is good. Pero, kung ikaw ay nasa sitwasyon na sobrang lubog ka na, may sakit anak mo, bumagsak ka sa school, at kailangan mo mag-repeat ng isa pang taon, natanggal ka sa trabaho, na-aksidente ka, at pilay ka na, forever na yan, iniwan ka ng minamahal mo, busted ka na ng matagal mong niniligawan pagkatapos mo mag-invest at magbigay ng maraming flowers and chocolates. Simply put, if you are in a situation unimaginable for someone who believes in God, will you not question God? Real talk lang. Will you not question God?
Sabi sa Bible, His ways are higher than our ways. His thoughts higher than our thoughts. So sinabi yan sa Isaiah 55, no? Pero minsan talagang mapapatanong ka na lang talaga, Lord, bakit? At minsan, gusto mo lang ng sagot sa tanong, bakit ba nangyayari ang lahat ng ito? So babalikan natin ang buhay ng isang popular Bible character. Wait lang. Ayan. Hulaan niyo kung sino yan. Dapat 4 picks, 1 word, no? Pero 8 pictures yan kung di niyo pa mahulaan, no? Ay, very good. So, yan. Tama kayo? Yan si Joseph. So, quick, summary ng buhay niya. Si Joseph ay, yan. He was betrayed by his brothers. Binenta siya into slavery sa Egypt kasi selos yung mga kapatid niya sa kanya dahil siya ang paborito ng kanilang ama. Kaya mag-ingat tayo kung may mga paborito tayo. At dahil dyan, naging prisoner siya and experienced hardships, and he was wrongly accused by Potiphar's wife. So yung wife falsely accused Joseph of attempted rape after he rejected her sexual advances, and resulting in imprisonment. But despite those, yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa kanya, Joseph remained to be a good steward. He rose to position of influence. At nung nagkaroon ng malawakang tagutom sa Ehipto, ang pamilya ni Joseph ay pumunta doon at doon sila nagkita ulit. At may basa niyo dito, si Joseph, nag-release siya ng forgiveness sa kanyang pamilya, saving his family and many others. So sa madaling salita, they survived the famine. So nakita niyo yung importance ng faith, no? What if Joseph cursed God after all the hardship he experienced? What if hindi naging strong ang pananampalataya niya? Meron bang chance for God to show His power? Wala, diba? But Joseph did not curse God. Instead, he was confident of things to come. So sabi dun sa Genesis 50:20, ito na yung sinabi ni Joseph, even though you intended to do harm to me, God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So in hardships and chaos, God is calling us to be still, giving us a chance to strengthen our faith and be confident that He is above all things. So sabihin mo sa katabi mo, be still, reinforce your faith, and be confident of things to come. Number 2. Okay. Basa ulit tayo. In stillness, exercise trust, and be expectant that He will do mighty things. Yan, amen. So kung yung point number 1, sabi doon, ano nga yung point number 1? Reinforce your faith and be confident of things to come. Ito, hindi lang confident. Dapat, nag-e-expect ka. So magkaiba yun confident ka, ito nag-e-expect. And wow, madali bang mag-expect ng maganda kung puro masama ang nangyayari sa paligid mo? Madali ba? Sige, example na lang, sa mga kalalakihan na nanligaw. Madali bang mag-expect na sasagutin ka ng nililigawan mo kapag scene zone ka palagi? Ay, wow, confident. Madali bang mag-expect kung walang kaamor-amor, no? Magte-text ka, kamusta ka na? Ang reply sa'yo, okay lang, ikaw. Tapos magte-text ka, kumain ka na ba? Oo, ikaw. Umulan ba dyan? Oo, dyan ba? Dyan din ba umuulan? Uy, magpayong ka, huwag kang pabasa sa ulan. Ikaw din. Take care. God bless. Pag ganun ba, nag-expect ba yung lalaki na sasagutin siya kung ganun ang response sa'yo nung babae? Yung totoo. Hindi. Pero may iba, parang confident pa rin kahit na cold treatment, no? Pero tignan natin ang isang Bible character, no? Ito, dapat mahulaan nyo rin naman to. Sino to?
Oo, tama. Tama yon. Pero yung ito. Ba't ka na dito? Ito, si David, tama. Okay. Sabi sa 1 Samuel 16, no, hindi ko nababasahin yung buong verse. Pero ang sinasabi dyan, David was anointed as the next king during his youth. Bata pa siya. Siguro, basta bata pa, hindi pa handa sa mga mabibigat na responsibilidad. At ang reigning king during that time ay si King Saul. So si David, dahil hindi pa nga siya handa, nag-antay siya ng 15 years. Enduring the danger and hiding from King Saul, kasi si Saul, naging fearful siya at nagsaselos na siya kay David, leading to multiple attempts na patayin si David. Grabe no, inanoint ka as king. Tapos, ba't parang may gustong pumatay sa'yo? So sa side ni David, madali bang mag-expect na balang araw siya ay magiging hari kung gano'n ang sitwasyon? Madali ba? No. Siguro sa isip ni David, kung ganito lang din ang pinagdadaanan ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, huwag na lang kaya ako maging hari. Para saan pa ang panghahawakan ko na inanoint ako as the next king? Baka di rin mangyari kasi mamatay din ako. But David trusted God. Despite the danger, he was expectant that God will lift him up and will do mighty things. And true enough, after 15 years, David became king. So trusting is never easy, especially when the circumstances surrounding us do not align. Pero tulad nga ng sikat na linyahan pagdating sa trust, no? Ano yun? Trust is earned. 'Di ba? Hindi ka basta-basta magtitiwala sa tao nang hindi na-earn ang iyong tiwala. And God has proven himself that he is trustworthy, he is faithful over and over again over the past years. So you can expect him to hear your cries. You can expect him to answer your prayers. You can expect him to heal your broken heart. You can expect him to rescue you from darkness into his marvelous light. You can expect him to do wonders. That's why, for number 3, at ang huling point natin sa umagang ito, in stillness, remember who God is. Remember who God is. Naging sino ba siya sa buhay mo? Minsan, napaka-busy, marami na tayong pinagdadaanan, nakakalimutan natin kung sino ba talaga ang Panginoon. He was your healer. Hinil ka niya. Your provider, your savior. Remember who God is in your life. Yung answered prayer mo, no, after ilang months mong pinagprayan, yung healing na nakamit mo, yung blessings, yung promotion, lahat-lahat yan, binigay sa'yo ng Panginoon. And sabi sa Isaiah 46 verse 9, remember the things I have done in the past, for I alone am God. I am God and there is none like me. So God is the same yesterday, today, tomorrow, and forever. He will not change. So kung ikaw ay pagod na, as you rest and take a break, in stillness, just remember the goodness of God. Remember who God is in your life, and remember who God is as written in the Bible. He is loving, He is merciful, He is faithful, He is just, all-powerful, eternal. At pinakita niya yon from generation to generation. So remember who God is. Sabihin mo sa katabi mo, remember who God is. Hindi yung office mate mo na saksakan ng bait. Hindi yung boss mo na ubod ng talino. Hindi yung kaklase mong sobrang galing. No? At hindi yung kapitbahay mo na walang kakupas-kupas. Maging thoughtful. No? At yung friend mo na katabi mo ngayon na super-duper maalalahanin. Diba? So, remember who God is. Not all those things. No? Huwag tayong masyadong ma-distract. Let us remember who God is. And if you want to receive 100% rest, be still
remember who God is in your life. And whatever bitterness or negative feelings you have there, it will go away just by knowing how much God loves you and how much He wants to offer you peace and comfort. And as we close, marami na tayong napag-aralan about rest, but we should know that there is no real rest without being still in the presence of God. So when we rest, God is calling us to be still in His presence, because in stillness, that's a chance for us to, sige, basahin natin lahat yan. Number 1, reinforce your faith and be confident of things to come. Exercise trust and be expectant that He will do mighty things. Remember who God is. So in stillness, this is our chance to do all those 3 things. And if you are being actively still while you're in the moment of rest, expect na merong 100% recovery. Expect that there will be restoration. Expect that there will be healing. Expect that you are 100% refreshed. Kahit napagod ka, no? Minsan kasi ang rest, ang ibig sabihin, pumunta ka sa ibang lugar para mag-vacation, no? And nakakapagod yun. Pero when your heart, your mind, if everything is still in the presence of the Lord, you will achieve 100% rest. So lalabas ka ng bahay, handa kang harapin lahat ng pagsubok sa buhay, to continue your journey in faith and witness how God works wonders in your life. So sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, no? Sabi diyan, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Kaya all the more, no, that you should be still in times of weakness, in times of storm, because it is when God's power is stronger in our lives. Ulitin ko yun. His grace is sufficient for you, for His power is made perfect in your weakness. Kaya all the more you should be still in times of weakness, in times of storm, because it is when God's power is stronger in our lives. Amen? And so all the more, you should listen to what He is saying sa verse na ito, Psalms 46:10. Sabi doon, "Be still and know that I am God." Be still and know that I am God. Amen. So today, I just want us to bow our heads. Let us bow our heads. Oh, hallelujah. And I want you to take this moment to clear your thoughts. Huwag mo manang isipin yung mga gagawin mo after ng service na ito. Mag-focus ka sa Panginoon. Clear your thoughts. And as you clear your thoughts, maging totoo ka sa sarili mo. Meron ka bang pinagdadaanan sa oras na ito? Ikaw ba ay pagod na pagod na? Are you tired? Is there a need for rest? So take this moment to put yourself in the presence of God. Just be still in His presence. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. At kung first time mo umattend sa ganitong gawain at nais mong makamit, hindi lamang ang kapahingahan, kundi pati ang buhay na walang hanggan kay Kristo, sundan mo ako sa panalangin ito. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ng may pagpapakumbaba. Inaamin ko na ako ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng kapatawaran. Maraming salamat po sa iyong buhay at sa pagmamahal na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Panginoon, nais kitang tanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran at dalangin ko na ikaw ang siyang maghari sa aking buhay. Mula ngayon, tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Amen. At ako na lang po ang mananalangin. Father God, thank you for your word today, Lord God. Thank you that you are there for us, Lord God, to restore us, to make us whole again.
And para po sa amin na nangangailangan ng kapahingaan, Lord God, teach us to value stillness in the Spirit, that we may hear your whispers, that we may find peace, that we may find comfort. And we will just be amazed how you will work wonders in whatever situation we are in. Thank you, Father God, sa aming natutunan sa umagang ito. And we are excited to continue our walk in this Christian journey, knowing na nariyan ka, Panginoon, para sa amin, na siya ang aming magiging kapahingahan sa bawat oras. O salamat, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord God, for your presence. Thank you for the comfort. Salamat sa lahat ng blessings na aming makakamit when we are still in your presence. Oh, hallelujah, Father God. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Sige, batiin niyo ang iyong katabi. Kamusta ka? Are you... Marami bang natutunan sa umagang ito? Amen, amen. And sa oras po na ito, tawagin na po natin si Ate Arlene na mag-handog ng benediction. Maraming salamat, Grace. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ang ating mga kamay at tayo po ay manalangin. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May you walk in His ways and experience His goodness each and every day in Jesus' name. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na dinala sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang rest ay ipinag-uutos mo sa amin, Panginoon. Pero Lord, lagi pong naming maitanim sa aming isipan that the real rest is in the presence in you, O God, in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, na sa oras ng aming mga kapaguran, Panginoon, ang iyong presensya ang aming maranasan, O Diyos. Sa oras ng aming mga kalungkutan, ang kagalakan mo ang ilagay sa aming mga puso, Panginoon, sapagkat itong iyong salita na kami ay sasamahan mo at lagi kang nasa sa amin, Panginoon. Sa oras ng aming mga kaguluhan, ikaw ang aming maging kapayapaan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa buong isang linggo na ito na aming daraanan, Panginoon, patuloy kami magtitiwala sa iyo. Patuloy kaming mananampalataya sa iyo na ikaw ang aming kasama each day and every day. Salamat po, Panginoon. Purihin ka at dakilain sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos, at katagpuin mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan, physical, material, emotional, at sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen.